Pre-exhaust tayo kahit di naman nila kailangan to. Puro mga chest dominant yung mga to. Push day tayo so kasama yung front belt tsaka lateral. Wala na intro, ito na. Rekta na. So mechanics tayo ng chest, horizontal adduction. Okay, so across the midline yung arm pat natin. So basically, para mag-grow yung chest nyo, kailangan ganyan yung pattern ng movement. So, ang target natin is major muscle. So basically, yung clav tsaka sternocostal head. Kasi yung pec minor, stabilizer lang yun eh. So basically, hindi natin siya pinapalaki. Pinapalakas lang din natin. So dito, mag-work yung joint angle. So sa joint angle, depende yung mata-target natin na muscle fiber line. Like, yan, naka-full flat tayo, full muscle fiber line. Kaso, naka-off dito yung clav head. Kasi nga, ang clav head, ang work niya is shoulder flexion. So pag ganito. Okay? So the more na pa horizontal tayo, the more na mas mababias natin yung sternocostal head. Yung from mid to lower. So dito, mas gusto ko na fully extend yung kamay para makuha natin yung full contraction ng chest. Ito, hindi siya yung parang, okay lang naman tong bear hug if gusto nyo, if ramdam nyo. Pero if gusto nyo i-maximize yung squeezing, pag ganito. Okay, so itong mga chest exercise natin, papasok to sa transverse plane. Okay? Akala nyo sagittal siya, pero kasi ang plane, nag-work siya sa, sa joint angle. Okay? Yan. Like kapag ka nag-pulling tayo, di ba ito? Sagittal to eh. So ito, rotation siya eh. Paikot. Okay? So dapat, isang factor na titingnan nyo, dapat may stability yung scap. Pag walang stability yung scap, for sure, mahihirapan kayo na mag-full engage ng chest. Okay? Kami from the start, like nila Kuya Jeremy, pre-exhaust talaga yung pinaka-pang namin. Pang boom or pang improve ng mind-muscle connection. Habang magaang pa, no? Oo. Pero hindi siya ang main driver, So, ang main driver is mechanical tension. So, basically, yun yung involuntary slowdown ng movement. Anong kinahiba niya nang naka-handle ka at saka naka-ankle cuff ka? So, pinapaikli lang natin yung leverage doon. So, the more na malayo, mas maganda yung torque. Kumbaga, mas loaded. Okay, the more na malapit, mas dadali and mas isolated yung exercise. Pero sa akin, mas maganda, minimix nyo siya. Okay, pero yung mechanical tension, mas na-maximize natin if mahaba. Okay? Yung natin, yung moment arm, malayo, dun sa joint axis. So, joint axis natin dito is yung shoulder, yan. Kita nyo yan? So, mas malayo yung load. Ilang set ba ang ideal for pre-exhaust? Actually, dito nako-confuse yung iba eh. Oo, yun nga. Dito nako-confuse sa how many set, how many reps, gaano kataas yung frequency. Di ba? Actually, wala talaga. Depende sa tao yan. Meron lang recommendation. Pero, yung recovery kasi, doon ka magbe-base. Kaya yung design program, dapat sinisave mo rin. Kumbaga, like ngayon, nakailang reps ka dito. Nang sagad nang talagang in-overload mo. Ilang days ka naka-recover after nyan. Pero, mahirap kasi siyang i-design kasi nga, nag-a-adapt. Okay? So, every time na lumalakas ka, nag-i-increase yan, dapat nakalag. Unless, ano tawag dito? Naalala mo, natatandaan Oo, mo. mabilis ka, natatandaan mo yung set na inaano mo, natatrack mo siya ng maayos. Kasi, hindi ka naman totally lalakas if hindi talaga nag-grow yung muscle. Okay? Tsaka depende rin kasi sa sa pakiramdam mo. Minsan may mga pre-exhaust set na nakadalawa ka na pero parang hindi mo pa rin ma-feel yung blood flow, di ba? Oo. So depende yun. Depende sa inyo. Tapos yung mga sa bodybuilder, kaya inahanap nila yung pump blood flow. Kasi nga, mas maganda yung connection sa movement, mas nararamdaman nilang nababias yung muscle, and mas may assurance sila na hindi sila nagko-compensate ng ibang area. Like, hindi nag-overcompensate yung tricep, hindi nag-overcompensate yung front delts. Kaya sobrang importante ng pump sa mga bodybuilder. Yun ang difference nun sa mga sa mga powerlifting or ibang mga discipline. Sa bodybuilding kasi, talagang kailangan ma-focus mo yung, kaya nga nag-isolate ng workout para makuha mo talaga, ma-hit mo talaga yung muscle na tina-target. Ay, baka sabihin nila, totoo yung isolation. Pero wala talagang isolation, biasing lang. Okay? Kasi nga, lahat ng i-move mo dyan, may mga supporting muscle yan. Okay? So, like nito, press movement. Ano yung secondary muscle ko na nag-work? Tricep. Di ba? Pero as much as possible, gusto natin na i-focus yung overloading dun sa primary mover lang.
So yung mga yan, yung mga overloading, yung mga leverage, gagamitin lang natin siya as tools. So pwede natin siyang laruin. Wala namang mali. Pero depende yun sa pag-design ng program, sa pag-approach dun sa tools. Ayun yata. Tapos ito yung nakikita kong common mistake eh. Yung pinipilit nila yung roam, yung range of motion. Kahit off na yung leverage dun sa exercise. So basically, i-assess nyo rin yung muscle insertion eh. Like kay Doc Austin, maikli eh, yung sa upper pec. So every time na maggaganito siya, nag-activate yung upper pec niya. So ang range niya, hanggang dito lang. Pag binaba ko dito, nagro-rotate na, nag-engage na yung trap siya shoulder. Tapos kasi, off din kasi yung stabilizing muscle niya dun sa scap. Kaya ang ending, pag nag-press siya, binaba niya na sagad, gumaganon. So dapat i-assess nyo rin yung muscle insertion. Iba na yung form. Oo. Nung first vlog yata nila, first vlog ba natin? Mataba pa siya. Oo. Ayun. Balikan nyo na lang yung first vlog namin, nandun si Ian. KG Baliwag Classic. Like, if beginner kayo, mag-focus kayo sa mga compound lift. Kasi, if na-build up nyo na yung strength sa compound lift, that means na-build up nyo na rin yung mga stabilizing muscle. So, mas madali nang mag-bias sa mga machine, mas madali na mag-overload. Unlike nang wala ka pang stability, tapos mag-overloading ka na sa machine, ang gagawin mo, hahanap ka ng makakapitan para lang mag-stabilize. Yun yung nakikita ko na common mistake. Like, di ba, sa tricep push down, di ba, wala pang stabilizing yung katawan mo. Ang gagawin mo, kakapit ka dito, lalagyan mo ng hook dito para lang hindi ka gumalaw. So, mas maganda, mag-build up na dun sa mga compound lift para hindi kayo mahirapan mag-stabilize. Sa high incline kasi mga bro, like yan, full incline tayo dito. Mas pasok siya sa shoulder flexion eh. So, mas may best leverage yung club head natin. Ngayon kasi, kapag ka nag-semi tayo, need mo rin i-consider yung factor na nag-chest up ka. So, nangyari nagiging flat. So, nakahati, di ba? So, nalilesen yung pag-bias mo ng club head. So, dito, gusto ko, i-maximize lang natin overall chest. Meron pa rin club head, merong mid, pero low yung sa lower chest. Kasi nga, yung muscle fiber line niya. Kumbaga yung resistance profile niya, iba, nasa taas. Doon kasi natin ibabias sa machine yung club head. So top, dalawang plane to pasok siya. Okay, may slide siya ng sagittal tsaka transverse plane. Kasi nga meron pa rin siyang shoulder flexion eh. Tapos isa road to Olympia pa. Diba? Ayan if check nyo, tingnan mo dito sa gilid bro. Tingnan sa gilid. Diba? Naka-flat na siya. So, less na yung shoulder flexion. Okay, may upper pec pa rin, pero nagko-compensate na yung mid sternocostal head niya. Sternal head lang. Less yung leverage dun sa dun sa lower pec, sa costal head. So, yung costal head, mga bro, siya yung lower pec. Yung sternal, mid, club head. So, hinati lang natin siya per area. Pero basically, isang muscle lang yon. Major muscle siya ng chest. So dito mga bro, hindi nyo kailangan hindi nyo kailangan yung super control. Kailangan daman nyo lang yung exercise. So hindi yung sobrang bagal, hindi rin naman yung sobrang bilis na offload. Tapos dito mga bro, if dominant na yung tricep nyo, mas isasuggest ko na mas slow yung movement. Kasi if dominant na yung tricep, ang mangyayari, mag-engage lang siya pag rapid yung rep nyo. Yung isa sa mga common mistakes sa mga push exercise. Like, example ko si Miggy, di ba nakikita niyo sa vlog yon. Nagkaroon siya ng tricep tear. So yun nga yung sinabi ko sa kanya na ang nagiging issue niya sa mga push exercise is yung masyadong activated yung masyadong engaged yung tricep niya sa mga push. Kaya nung nag-heavy siya one time, bumigay. Pinilit niya yung movement dun sa sa tricep. Oo. Imbis na sa chest manggaling, sa tricep niya kinuha. So yun yung isa sa mga common mistake lalo sa mga push. Kaya minsan papansin nyo, chest or shoulders kayo ang workout nyo, pero sobrang magang-maga yung pump na pump yung tricep. Tricep, diba? oo. So may problema pag gano'n.
Pero common yun nangyayari mga bro, kaya dapat ang gawin nyo, kayo yung nakakaramdam sa katawan nyo eh. So, i-assess nyo lagi kung nag-o-overpump ba yung arms nyo, nagpa-fire up ba, dapat pinapakiramdaman nyo na maayos. Actually, na-adapt ko nga rin bro yung ano eh. Yung incline na nakataas High pa. incline. Tapos, yung shoulder press na medyo naka-angle ng paatras para ma-work yun, di ba? Yung isa sa clamped. mga weakness ko yung sa upper chest. Na pagka sobrang tuyo ko na rin, nahahalata mo na mas flat siya. So, ang hirap din niyang habulin. Tsaka yung mga ganun na weak part Kuya Mads, like yan, yung mabilis siyang mag-subside. Oo. Dapat yun yung mas binabanatan mo during cutting. Yun nga Kasi eh. magsasubside at magsasubside Oo. talaga siya. Una siyang mawawala eh. Kasi Ganun hindi nga nangyari. siya ano eh, Hindi siya main mover eh. Oo. Hindi siya. Unlike yung mga dominant part mo, kahit unaware ka na dyan, mag-work at mag-work yan eh. Oo. So dito, low rep lang tayo. Low rep lang. Ako talaga, fan ako ng mga high repetition, high volume eh. Kasi magbe-build up yan ng stability sa inyo eh kapag ka nag-overloading na kayo. So sa akin, minimix ko pa rin siya. Meron akong months na high volume, meron din akong months na peaking. Like low volume, low rep. So mas high yung intensity. So sa akin dito, since under recovery ako, kailangan ko mag-build up ulit ng stability. Like ngayon, if makikita nyo, yung paa ko, tinataas ko dito. Kasi ayokong masyadong magkaroon ng pressure yung core ko. Pang ilang weeks na natin? Pang ilang weeks na natin? 5th week na. Yung sa vlog natin, parang nasa 32 lang ako nag-start eh. So ngayon, mag-50 na ako. Actually, ginagawa ko na yung 50 last time. Hindi, kaya yung sinasabi ko sa inyo guys na ano, ibang approach din ni Ben pagdating sa training. Kaya pag, halimbawa, bago ka sa routine niya, maninibago ka. Kasi parang, hindi pa ito yung working set eh, di ba? Hindi pa. Pero yung weight, andun na. Alam mo, nung nag-training tayo ng shoulder push, shoulder Kailan? yata, sa Kasayan. Yung pinuno namin yung plata na 5 plates. Back yun, back yata. Back. Back ba? Meron tayong shoulder press eh. Yung mabigat na agad. Oo. Yung shoulder na, one time sa Tapos, machine. nagulat din ako kasi nga, ako nalilift ko ng dire-diretsong repetition. Si Kuya Mads parang 4, 6. Oo, kasi Ganon. iba yung training ano ko, yung sa akin naman, yung set ko kasi parang sa 4 set, may isa doon na warm up, tas the rest, puro Working na. Progressive, na. Oo. Progressive na. So, minamax out ko sa last set na low repetition, Oo. di ba? So, kay Ben kasi iba. So, parang papunta ka dun sa working set mo, mababa muna yung mga repetitions no una, and then yung working set mo, Mataas. sobrang heavy, and then mataas na rin yung repetition. Repetition. So, pag hindi ka kasi sanay, hindi ka rin praktisado, parang puta. Mabibigla ka. Parang bigat. Tapos may mga cases ako na may mga mga athlete ako na yung dahil nga hindi nila na ma-maximize dun sa working set, nabibitin sa workout. Pero pag binubuhat mo sa kanila yung working set, hindi nila mabuhat na maayos. So dapat yung design program ina-adapt niyo ng maayos. Parang ready to. Mukhang nag-ano to ha. Mukhang nag 500 ng nod to bro. Kaya yan? Basta ito mga bro ha. Pag hindi nyo kayang iangat dito sa chest nyo, huwag nyo nang buhatin. Ganun lang yun. At saka guys, ito pa yung isang common mistakes din ng pagbubuhat, lalo pag heavy. Alam ko, nabanggit ko na sa vlog ng weighting to before. Yung, kaya nagko-compensate yung ibang muscle agad kasi sa lift pa lang, mali na. Di ba? Yung technique yung nung technique pa lang kung pag-lift. paano mo ipoporma yung Oo. take off. So, makikita nyo kay Ben na, hindi sa amin din, makikita nyo na, syempre, medyo Parang matagal na snap kami lang, nagbubuhat. di ba? May technique na Oo. para hindi nasasayang yung effort namin sa pagporma Hindi ka pa lang. mauubos sa forma pa lang. Yun yung Sa positioning. Iba. Oh, so kasi pagka mali pa yung take off mo, minsan, yun nga, nag-engage na yung ibang muscle. Like kunyari, bicep, iaangat mo ganun. Tapos, bago ka palang pumorma dito, pagod ka na. Pagod na. Diba? So yung effort aside. Kaya hindi nila na ma-maximize yung working set. Kasi, syempre, heavy. Tapos, mali din yung Patig na agad yung accessory. So wala ka pa sa primary muscle, patig na yung arms mo. Oo. Kasi meron dyan yung ginaganyan eh. Di ba? Yung mga lumang dati. Dito kinukuha. Oh, i-swing na gano'n, tsaka Oo. nila ipoporma. explosive yun. Oh, explosive yun. Ngayon, pag mabigat na, paano kung biglang mag-trigger yung mga ibang muscle part? Tsaka yun, prone sa injury. Kasi Prone talaga. hindi ready yung muscle eh. Bigla siyang sasalo ng Biglang maloloadan siya intensity. ng weight Oo. eh, di ba? Diba? So doon nagkakaroon ng mga tear, micro tear. So, yun yung, observe nyo guys, at tinan nyo kung paano iporma ni Ben yung
Parang na-challenge bigla ako. Paano kayo puporma yun? Gagandahan tuloy ni Ben. Yung guys yan, heavy. Tinan nyo may technique galing sa tuhod. Pero bro, dapat transfer. kasi, unang-una, dapat galing kayong opera. Hindi mo sinasabi. Na-pressure tuloy sa sa lifting eh. Hindi, kasi tama naman sige. Kaya nakikita nila, yung mga heavy lifts ko mukhang madali. Nagmumukha madali. Oo. Kasi may technique. Yun. Tapos, na-overload mo ng maayos yung muscle. Like nyan, offload yung arms ko, di ba? So, pag lift ko, ayan. So, stable siya kagad. Okay. Kita nyo yung balik? Di ba? Nakabang agad yung tuhod. From take So, off wala na, hanggang di sa paglapag nung dumbbell, may technique talaga. Hindi siya pwedeng basta-basta mo na lang So, i-load sa iba. may improve nyo yan through coordination din ng mechanics Practice nyo. din. Practice talaga. Practice. So, dapat inuulit-ulit nyo. Oo. Kaya huwag kayo agad mag-jump sa mga heavy lifting. Form over intensity talaga. Tapos consistency. Yung kaya nyong gawin ng paulit-ulit. Pati yung nag-spot, kailangan, pag sa mga heavy, marunong din yung magiging spotter nyo kasi pwede kayong ma-endangered pagka mali din yung spotter. So kailangan may coordination din ng magbubuhat dun sa magiging spotter niya. Kunyari, sa pagporma pa lang, tanungin mo na kagad kung ano yung sasaluhin mo, kung magre-wrist ka ba or mag-elbow ka. Ngayon, kasi pag sobrang bigat, mas advisable na minsan saluhin mo na lang sa wrist kasi para mas stable siya pagka humiga na. Ngayon, kung medyo talagang kaya naman niya yung stability niya rito sa forearm or yung pagka-grip, elbow na. 'Di ba? Kasi depende rin talaga sa nagbubuhat. Worst case scenario kasi doon, Kuya Mads, kapag walang stability sa arms tsaka sa wrist, ang mangyayari, babagsak sa mukha. Tsaka pag ano, Oo, pag ano babagsak. yun. Either babagsak sa mukha mo, or basta may injury ka. So paiwas. Kaya mas advisable sa wrist kasi kung marunong yung mag-i-spot, pwede niyang kontrolin yung ano lang, yung mag-stable lang. Advisable sa risk kasi less risk. Yun nga. Yun na Kasi, yun. Tsaka minsan kasi may mga sobrang heavy na gumaganyan na, lumalayo. So, ang trabaho ng spotter is yung direction nung dumbbell from start to finish, same pa din. Tsaka dapat, kapag ganun na palabas na yung sa mga nagpe-press, pag palabas na, huwag nyo nang gawin. Kasi nga, Mabigat na masyado. ang mechanics nga ni chest, adduction, pa-concave. So, if palabas, offload na yun sa chest. So, mas Sayang. prone ka talaga sa injury. Huwag mo sabihin si Pring yun, Kuya Mads. Let's go. Pero yung 14 to 17, ano pa rin yun close to failure or magtira kayo ng isa, okay lang yun sa working set. And then yung back off natin, doon tayo sasagad ng fail. So nakita nyo, mas malakas na ako kay Kuya Mads. 13, walang spot. Hindi, dumudulas sa akin yung ano, hawakan. Madala. Yung nakita nyo, if mapansin nyo yung left niya, muntik nang bumitaw kanina. Hinataw, boy. Parang mas masakit yun eh. Control bro. Okay na. Gym etiquette, after nyo gamitin yung dumbbell, balik nyo sa rack para magamit agad ng gustong gumamit. Then, tsaka isa pa, additional doon huwag kayong mag-workout sa tapat ng dumbbell. Oo. Kasi usually nakikita ko, lalo yung mga beginner guys, bawa, magba-bicep dito. So, wala nakaka-access dito. Nahihiya lumapit eh. Nahihiya lumapit or nahihiya mag-excuse. Unless kayo si Kuya Mado, talagang lalapit kayo dyan, uhusog nyo yung nagda-dumbbell. Kumbaga, kung ikaw naman nag-chest, kunyari maraming tao. Nakausog to dito. Lagyan mo ng space dito para... Pero dito kasi sa Olympian mga bro, ito yung elite, elite area eh. Kasi nandito yung mga mabibigat. Kaya dalawa yung dumbbell natin dyan. Ayan, dalawa. Yan. So kapag kapasok ka na sa elite, dito na. Dito ng area na to. Alam niyo ng mga ano dito yan, mga nag-workout dito. Yan na. Yung baba mga bro sa shoulder after. Tapos sa low. Sa low. Ilan to? 17, 21. Control the same tempo. Yan. 20. Up. Okay. Natin yung last part, doon na siya naglalak.
So, sakto. Hindi naman talaga totally kailangan ng ano, mga bro. Hindi naman talaga totally kailangan na pag yung last part, Nanginginig na. joint stress na lang ibibigay nyo sa ano nyo, sa katawan nyo. Tsaka mahirap gawin yun sa ano, sa mga free weights. Hindi talaga siya safe. Risky siya, risky. Risky. Grabe, napump yung legs ko. Pinakitaan tayo ng legs. Parang natuyo ka lalo ah. Oo, gago. Boy, men's physique Diba? lang yan, boy, oh. Wala daw legs yung MP. Tinigin insertion namin ni Kuya Mads magkaiba. Magkaiba. Yung sa akin, pa-sweep. Oo. Yan, hanggang dito yan, boy. Lumalabas. Si Kuya Mado kasi, di ba yan? El Matador. Baka. Yung sa akin kasi, kambing lang. Kasi goat na eh. Goat na yun. Goated. Di ba? Tayo na ba kasi sabihin naman. Tayo na ito, mga kupal din pala ito eh. O sige, nakaka-50 reps na. Let's go. 52. 53. 54. Last one. So yan, para sure na center mga bro. Para sure na center sa Smith. Ha? Bago nyo itaas. So dito mga bro, mag-full flat tayo. So dito, patay na yung ano natin. Patay na yung club head. So mainly, sternocostal na. Okay? Hindi naman totally patay ah. Meron pa rin siya. Pero ang mag-a-accumulate ng resistance, mid to lower. So dito mga bro, straight set tayo. 10 to 15 repetition. Close to fail yung dalawa and then yung last doon tayo mag-failure. Alayin nyo lang sa may nipple. Yan. Ilalim. So gusto ko, nakailalim lagi yung elbow sa wrist. Hindi siya nakaganyan, hindi siya nakaganyan. Okay, kasi challenging part yan sa rotator cuff muscle natin eh, pag nag-overload tayo. Kaya nararamdaman ng iba sumasakit yung shoulder. Nasa ilalim dapat, yan. Pero nakababa ka, hindi ka naka 90 degree. Oo, naka flare out. Yan. Yan, pero nasa ilalim all the time to. Hindi siya naka-slate na ganon. Tapos para ma-prevent nyo na mag-flare out talaga mga bro, mas okay sa akin na nilalabas tong thumb. Pinapasok. Oh, yan. Para mas pumasok to. Yan. Kita mo? Di ba? So wala kang masyadong rotation na pa-flare out. Kaya mapapansin nyo before, yung mga lift ko, pati sa mga dumbbell, naka-suicide grip ako. Kasi yung iba nagsisimula agad sa ano lalo yung mga sobrang beginner sa barbell. Minsan, hindi nila nako-connect yung Chest. Yung chest. So, may isang practice guys, try nyo sa wall muna. Ah. Para lang kayo tumutulak ng pader, di ba? So, kung tama yung tulak mo ng pader, dito pa lang, nararamdaman mo na kagad Chest. na nag-engage. Kasi minsan may mga sobrang taas magano eh. Flare out. Oh, so Shoulder subukan nyo sa pader na nakaganyan kayo, naka-flare out. Hindi nyo mararamdaman din Yung chest. Di ba? So, Tsaka mas malakas sila doon. mas malakas doon. So, pwede nyo i-try yung guys sa wall. Yung tulak lang na ganyan. Nararamdaman nyo gumagalaw yan eh. Diba? So, nag-engage talaga siya. So, tsaka nyo i-apply ngayon sa mas maganda kung Smith muna. Oo. Bago Pattern kayo lang muna, pattern lang. Bago kayo mag-free weight. So dito nyo sa amin makikita mga bro yung ano, yan. Hindi kami anti-science, hindi kami anti-old school. Kailangan natin i-combine parehas eh. Kasi dun sa old school, ang dami nating natutunan. Then sa mga bagong data, ang dami rin natin natutunan para ma-lessen yung risk. Mas ma-maximize natin yung lifting ano natin, strategy. Ito. Yung relo na gold, optional lang yan Yung? Relo na gold. Ay! Eto mga bro, tinan mo, love mo bro. Di ba pag ganito, mostly kasi kapag ka hindi pa talaga alam yung pattern, eto, first lift nila ganito. Habang tumatagal, gumaganito na. Kasi nakaganito na to eh. Ito yung isang factor kung bakit kayo nagro-rotate eh. Kaya gusto ko ilabas nyo to, ikot nyo ng konti. Yan. Mas naka-align sa wrist, mas yung load nandun sa may wrist area. Yan. Pero, i-make sure nyo na parang na-master nyo na yung ganitong grip kasi baka bumagsak sa inyo. Sa akin, from the start ng lifting journey ko, ganito na talaga yung grip ko. Tawag nila dyan bro, di ba? Suicide. Suicide. So kahit pasmado ako, may stability na yan mga bro. Ayan. Taas ko lang kasi na-stretch yung pusod eh. So ito mga bro, para lang hindi kayo malito sa sinasabi ko kanina. Ito, yan yung angle ng arms. Nasa ilalim yung elbow. Pag gumanito kasi, matcha-challenge yung rotator cuff nyo. And then pag press nyo, overcompensated yung tricep pag ganitong angle. Pero pag nakaganito naman, front delts. Kasi nga magro-rotate siya paharap pag nakaganito. So kailangan balance para constant yung load dito sa may joint axis nyo sa shoulder. Ha? Yan.
Tapos mga bro, yung hangin sobrang importante niyang hangin para aware kayo na nag-engage kayo ng core. Kasi isang factor yan kung bakit kayo magkakaroon ng hernia, loose. Kasi dinidisengage nyo yung core dun sa mga Valsalva movement And kaya makikita nyo si Kuya Mads, tingnan nyo, naka-belt siya. So isa rin yan makakatulong para aware kayo na naka-engage kayo ng core. Last one, up! O yan, sa mga katulad ko na nag-heal pa. Eto, para hindi overstretch yung core. Kailangan ko i-control kayo dun sa eccentric part. Tapos para ma-improve nyo pa yung mind muscle connection, lagyan nyo rin ng konting control muna sa lift. Lalo kapag mababa pa lang yung weight. Boy, hindi na nagsasando yan si Kuya Mads. Tingnan mo naman. Diba, ngayon lang tayo ulit na napabalik sa pagsasando. Dahil kasi, dati kasi, pag nag-off-season talaga nga ako, talagang ang taas ng body fat. So, Kaya puro oversize. Oo, puro oversize, t-shirt, tapos sleeveless lang ako pagka siguro after 2 or 3 weeks ng cutting, mga ganun. Yun yung, so ngayon, para ganahan ka rin na i-maintain yung physique mo, syempre, kailangan mo rin Dati, ang tagal ko nang hindi nagsasando, guys. Last time na nagsando ako noon, parang college pa yata ako, nung medyo nag-start ako mag-lean. O ngayon, di ba? Pero ngayon mo na-realize Kuya Mads na yung quality of season, di ba? Ang sarap sa feeling. Mas motivated ka na mag-train lagi. Mas motivated ka na i-maintain. I-maintain mo. Kasi, number one, nagiging positive yung yung araw mo agad pag makita mo yung itsura mo na, putang ina, ito na yung off-season ko. Di ba? Hindi ka naiinis sa Tapos sarili nagugulat na lang ako na ang tagal ko na palang ganito yung itsura ko. Which is dati kasi, right after ng show, after a month, siguro pinakamatagal na isang buwan na kondisyon ako din after Tapos baboy na ulit. Oo. Tsaka yung rin kasi namin, yung approach namin sa bulking talaga tindikin, iba, mataas talaga yung food, ang bilis ko kasi tumaba. So, medyo, ang bilis ko mag-gain ng body fat. Talagang lobo kung lobo. So ngayon nga, ito yung sinasabi ko sa story ko, di ba, pinost ko yung weight ko. Naglalaro lang ako sa 204 hanggang 206. Ganun lang. So parang more of water retention lang yung nangyayari. Unlike before talaga na maabot ako ng 220, 230, di ba? Sobrang laki nun. Pero accumulated yung fat. Mataas yung fat. Oo. Before kasi sa mga study, sa mga bodybuilder, advantage talaga yung calorie surplus na sobrang taas kasi nga wala kang room para hindi mag-recover ng tama. Ngayon kasi, advantage naman, yung kahit naka-calorie maintenance ka lang, naka-maintain yung body fat percentage mo, mas maganda yung feeling, yung hormones mo, mas balance. Kapag yung body fat mo, pasok pa rin. Hindi siya sobrang taas. Kumbaga, yung insulin sensitivity mo, mas nag-i-improve pa rin habang nagba-bulking ka. Kasi yung iba, pag nag-bulking, napapack up na yung insulin sensitivity nila. So anong nangyayari? Mas storing na sila ng fat. Instead na mas gumaganda yung testosterone level nila, gumaganda yung mood nila, nawawala yung pagka-sluggish. Kumbaga surplus talaga na tipong hindi naman na-utilize lahat. Hindi na. So yung kasi yung uso before, yung mga old school, di ba? Parang more of power, power building pa, di ba? So ang tagal na ganun. Imagine Which is beneficial talaga siya sa power Kuya Mads. Sa power talaga. Oo. Pero ngayon, marirealize nyo na yung power ng overloading ng malalang surplus sa slight calorie surplus, mas beneficial yung slight calorie surplus kasi nga, mas beneficial siya sa katawan. Kumbaga mas controlled, mas balance, hindi yung biglang naka-super calorie surplus ka, tapos pag kumain ka, alam mo yung insulin mo nag-i-spike kasi tatamarin ka mag-workout So, diba? Nonsense. Sa sobrang surplus, hindi mo rin siya na ma-maximize, di ba? Unlike ngayon na tinatry natin, with the help of yung mga ginagamit natin na peptides ngayon, di ba? So, yun yung mga... Pang-utilize talaga. Pang-utilize. Kaya ang nangyayari, kahit mag-cheat meal kami, wala. Shuttle lang, direct sa muscle, wala nang storing. Parang Fuel dumadaan agad. lang Yan yung most underrated sa bodybuilding yung sleep, yung recovery. So nonsense yung high intensity, yung nutrition, i-fuck up yung tulog mo. Nane-neglect yung recovery. Diyan ka lang lalaki. Diyan ka lang din lalakas. So, sweet spot, 7 hours straight. 8, okay lang. Pero pag sumobra ka na kasi dyan, sluggish yung feeling. So dapat, doon ka lang sa sweet spot.
Sweet spot. Mas malakas na ako sa incline, mas malakas pa ako sa flat machine. Patay. 50 grams lang. Pero mas makapal sa si Kuya Wads. Hindi, yun nga kasi yung difference guys ng training routine. So, iba rin yung nakasanayan ko na training routine, iba rin yung kay Ben. So, ang siguro pwede kong gawin is practice talaga yung routine na ginagawa ni Ben para makasanayan natin. Una-una syempre yung benefit ng proper form, tapos proper din yung tempo and then yung intensity, 'di ba? So, masasanay din tayo. Yung dati kasi approach din natin kay Mads, masyado siyang one-sided na bodybuilding approach na over fatigue talaga. Which is, yun nga, aware naman ako dun before sa, like yung mga bro split natin. Pero actually, yung bro split, naging beneficial sa akin that time. It's because wala akong rest day. So, nai-hit ko pa rin twice a week yung per body part. Kasi nga, wala akong arm day, once a week lang yung leg day ko. So, lahat, nagiging time is 2. Chest, shoulder, tsaka back. Kailan ba nagbago yung mo, bro? Kailan nagbago yung routine mo? So, galing ka ng bro split din, di ba? Kailan mo napalitan yun? Actually, nung nakay Kuya Jeremy, bro split pa rin approach namin. Tapos, nung nakay Coach Katz na, doon na nagbago. Push-pull, upper-lower. Kasi yung upper-lower namin, hindi naging beneficial sa akin kasi parang over-fatigue ako after 2 days. So, pagbalik ko ng Thursday, wala akong strength, pa-decline. So, sabi ko, Coach, parang masyadong sa akin yung program, mataas. So, ginawa namin, bumalik kami ng push-pull leg. So, mas recoverable siya, mas consistent ako, so, mas gumanda yung progress. Mas nagagawa mo ng tama. Oo. Kaysa pilitin mo gawin yung nahihirapan ka, di ba? Kaysa pilitin mong gawin yung optimal, pero hindi mo rin na ma-maximize. Oo, sayang din. Oo. Yan yung sinasabi ko sa inyo na lahat naman ng approach mag-work as long as consistent ka. So, dapat, yan din yung isang factor na tignan nyo bago kayo mag-jump sa ibang optimal way para lang mag-progress. Pero tatandaan nyo na yung muscle, kung gano'n siya katagal ma-build, gano'n siya kabilis malus. Kaya huwag nyo masyadong sagarin yung sarili nyo sa approach. I-balance nyo lang. So talagang guys, hindi pare-parehas talaga yung approach, lalo na sa prep. So depende kung sino rin yung coach nyo, and depende rin kung ano yung strength ninyo. So kailangan talaga mag-communicate kayo with coach. Ngayon, kung ikaw lang mag-isa, kung gusto mo mag-try ng ibang protocol sa workout, pwede rin. Hanapin mo yung kaya mong gawing consistently. So, Bato mo lang din sa coach, di ba? bato mo lang din. Para at least ma-assess niya rin. Kasi baka mamaya naman, may gusto kang gawing workout, pero nagkakaroon kasi ng bias decision eh. So, ibabalansi pa rin. Mahirap talaga pag walang communication. Tama yung nangyari kay Ben tsaka kay Coach Katz, di ba na sinabi niya na parang hindi optimal sa kanya yung nangyayari. Maganda yung program. Maganda yung program. Hindi nga lang ma-maximize. So, kailangan nilang baguhin ulit. Kasi ibabalansi mo rin yan sa lifestyle mo eh. Like, if hindi ka naman... lahat naman tayo may kanya-kanyang suffer eh. May trabaho, may business, di ba? Wala naman sigurong parang full-time athlete lang eh. Kasi kahit sina Kuya Jeremy, ang dami niyan online coaching sa family niya. So, yung stress, i-adapt natin yan. So, ibabalansin natin yung training dyan. Diba? So, doon nagkakaroon ng paiba-ibang training. Kaya hindi pwedeng, walang one size fits all na program, meal plan, lahat, wala. So, like, di ba? Let's say, babatuhan kita ng 1 hour na cardio. Pero sa work mo pala, lakad ka ng lakad, bisor ka. Di ba? So, nonsense sa batuhan kita ng cardio kasi doon lang sa daily lifestyle mo, nagsusunog ka na eh. over fatigue ka na. Kumbaga, patong-patong na yung workload. So, hindi na siya nagiging optimal para sa'yo, beneficial. Di ba? Mas risky na. Kaya, importante yun, communication guys, para lang mas magkaintindihan kayo nung coach. Tapos, maglalabas kami ng poster ni Kuya Mads, nakaganon siya oh. Tapos ako, hindi, nakaganito ako, tapos si Kuya Mads nakaganon. Tapos sa taas ako ni Kuya Mads nakaganon. Si Friza. Nakasplit, gago maganda yung nakasplit kang gano'n. Gusto ko yung pose si Friza eh, nakaganon eh. Para lumilipad. Oo. Nakaganon, naka-close, oo. Pero ginagawa ko ngayon, nakaganito muna para naka-flex yung nakasip yung legs. Hindi ganyan mo. Yan. Ganyan di ba? Oo. Pag ganyan. Yan. No? Pero pag nakabalik na ako ng squat. Pag bilog na ulit. Wala pa, hindi pa kasi, parang ang squat ko yata 10 pa lang. 10 kilogram dun sa hack squat.
yan yung ano mga bro, yan yung mechanics ng upper pec. Shoulder flexion. Across the midline. Yan, kasi yung muscle fiber orientation niya, pag ganun. So, ang pushing natin, pa midline. Hindi na ako masyado nag-cable crossover eh. Unless pag gusto ko lang maiba yung feeling. Pero for ano talaga, utilization, pec fly machine. Kasi mas may stability ka. Puti ba yan, no? Dapat aware kayo if nag-flare out yung rib cage nyo, ibig sabihin, naka-disengage din yung scap nyo, yung anterior serratus nyo, hindi kayo naka-engage. So sa cases ni Kuya Mads, like nyan, di ba? Madali nang i-engage yung upper pec niya. Kaso, mabilis din mag-fire up yung tricep niya sa positioning nito kasi nga, merong shoulder flexion. Ayan, no? Malalim. So pwede niyang hindi na iibaba ng masyado kahit hanggang alignment lang ng torso. Kahit hanggang dito ka lang, Kuya Mads, oh. Hindi mo na kailangan dito. Hindi ko na ibaba. Hindi na. Pero kailangan ko itaas pa. Oo, itaas mo, squeeze mo. Pwede nyo kuhanin muna dito para hindi agad mag-fire up yung tricep. Then chest up, pasok yung rib cage. Inhale. Ayan o. Kasi pag flare out nyo yung rib cage nyo, magka-fire up lang yung lower eh. Hindi nyo mababias yung club head. Sayang na nag-isolate tayo kung ganun lang din. So ako ginagawa ko yan, naka-flat yung back, straight, naka-tight yung core. Kaya sinasabay ko yung hangin lagi. Sabihin mo hindi gumagana yung rice. Naka-ano ko eh, 2.5 ako ng MOTC. And then 50 mg lang ng ng NAD. Pero ano lang, Monday, Thursday. Guys, malalaman nyo pag nag-work yung yung upper chest nyo. Pag nakasando kayo, di ba? May daan dito. You know? May spacing, no? Parang wala ako ah. Meron. Meron ba? Ayan. Di ba? May Kaya daanan ba, dito. sangat na angat eh. May daanan dito. Tignan mo. Oh. Yan. So pump na pump yung upper mo yan. Yan lang. Ay, mas kupo. Oo, di ba? Binahirapan ka. Oo nga. Kita mo? Oo. Para less yung engagement ng deltoid. Tsaka parang lang, kahit konti lang yung range niya. Oo. Kumbaga yung... Kasi ano siya eh, bias siya eh. Oo. Isolated siya, so mahirap talaga siya. Eh maliit lang yung muscle niyan. Eh maliit ba? Makapal eh. Yan. Makikita niyo na si Escanor, bro. Escanor! Ibang level na kayo pag kayo na nag-spot sa sarili nyo. Imagine mo yung kabilang kamay niya. Ano yan, Spotter. hindi yun talaga tulong. Actually, Oo. parang tinatansya mo pa, di ba? Kung ilan lang ilalagay mo rito sa kabila para lang maiangat mo yung... Actually, ano siya, Kuya Mads eh, parang ano siya, para siyang susi pag nag-lock. Oo. Pag nag-lock, konting push. Pero mainly pa rin, ramdam mo pa rin dun sa target area. Ganun naman kasi talaga kahit may spotter ka, dapat pag marunong kasi yung spotter, Oo, pipitikin lang yun. Alam niya kung ilang effort lang yung ibibigay niya eh. Hindi niya kukuhanin lahat. Kasi may mga ibang nag-spot kasi na halos sila na yung nagbubuhat din. So, sayang lang yung effort. Kaya ganun, mga practice nyo rin yun mga... Tsaka yung mga cases kasi ng muscle, di ba? Pag nag-lock kasi, kaya pa nila yan. Naglalak lang talaga. So, kailangan pitikin ng konti. Pag pinitik mo yan, magdidire-diretso na ulit yan. Meron kasi certain range yung muscle fiber mo na hindi mo na siya kayang i-lift. Pero pagka na-click yon, tumaas ng konti, mapupush mo na ulit. Mag-work na ulit yung ibang muscle fiber. So dito, if nagpa-fire up yung mga shoulder niyo mga bro, gusto ko magkaroon ng slight bending dito sa elbow para walang external rotation masyado, ha? So kailangan ko yung elbow nakaturo sa likod pa rin. Hindi siya nakaturo sa baba. Okay? Mararamdaman niyo yan yung shoulder niyo magka-fire up pag yung elbow niyo nakaturo na sa baba. So dapat aware kayo sa elbow. Yung advantage ni Ben, tas yung height, sa height kasi. Tapos yung torso kasi ng Oo. haba, yung design. Kaya mukha akong tinatanong nila height ko lagi. Oo. Sa mga picture kasi mukha akong mahaba. Yung illusion talaga eh, no? Oo. Kaya pag, halimbawa, kasing height ko, mga 5'7" pataas, tapos tatabihan mo si Ben, kailangan puno ka din. Kasi kung hindi, Wala, may mukha expose kang ka eh. maliit, May expose ka talaga. Kasi kahit nakakala mo punong-puno ka na, Kahit mas malaki ka sa akin, mas mabigat ka, Oo. mukha kang maliit. Kasi- Kaya akala nila 200 pounds ako sa stage eh. oo, di ba parang tinatanong ako, na-hit mo ba yung weight cap Oo, mo? Di ba hindi. sinasabi nyo kulang pa? Kulang ng 10 Oo. pounds.
Kaya imagine niyo pag napuno niya yung weight cup talaga ni Ben. Pero pag sumasampa ka, tingin mo lagpas ka na. Hindi. Hindi pa rin. Oh. Ay, hindi, lampas ako ng mga 3 pounds lang. Oo. Pag Maliit carb na load difference Oo, lang. Pag carb load na. Oo. Ito kasi yung illusion ko, ayan. Kaya pag nagpicture ako dun sa salamin, ayan, tingnan nyo yung shape ko. Tingnan nyo yung haba ng legs ko. Tsaka yung torso ko. Hanggang dito lang yan eh. So yung legs ko, ayan. Uy, napunit. Gago napunit eh. Laki kasi ng legs natin eh. Ayan. Tapos yung insertion ko pa ng legs, ng muscle legs, pa-sweep. Ayan o. Kaya kapag gumanyan ako, ayan. Ito. Kaya akala nila kasi yung bodybuilding, more on palakihan lang lagi. Hindi siya. Ano siya talaga, illusion game. Kaya kung mapapansin nyo, yung mga 212, yung 212, imagine niyo anong height ng mga yon, di ba? Mas maliit pa sa akin. Oo, mas maliliit yun. Pero 212 pounds Mga sila. ano yun, mga 5'4", 5'2", Oo, 5'4". may 4'11 nga eh. Kaya nga pagka, kunyari height ko, tapos lalaro ako ng 212, lugi ako doon. Hindi, lugi ka talaga. Magmumukha akong ano doon, pang beach. Pero ito mga bro, halimbawa, like yan, sa mga nati, medyo ano kayo sa sa mga over fatigue, mga redundant exercise. If may gagawin kayong exercise, isang incline, and then pwede naman na wag na kayong mag-flat, pero mas okay sa akin na mag-flat para overloaded pa rin. And then isang chest fly. Okay na yon. Then frequency na lang. Dito na nagkakaroon ng ng factor yung moment arm, di ba? Like niyan. Pag ganito kasi, mas madali, tsaka yung joint angle. Pag in-straight mo na yan, mas lalong bibigat sa torque Oo. sa shoulder sa axis mo So mas mahirap, mas magbi-build up yung mechanical tension diyan. Kaya ang ginagawa ng iba, ginaganyan or pinapaikli, nilalagyan ng ankle cuff dito. So nonsense. Nonsense na ipo-full stack mo yan, ilalagay mo dito tapos mag-high repetition ka. Pinadali mo yung exercise ng walang sense. 'Di ba? Kasi pwede ka naman mag-fail dito eh. As long as build up yung strength mo dito sa arms. Kaya i-mix nyo. Gumamit kayo ng short moment arms, yung attachment, ilagay nyo sa mas malapit. If hirap kayong i-bias yung area. Pero dapat i-practice nyo pa rin na yung stabilizing muscle, nag-work pa rin, nag-overload. Para at least yung exercise hindi masayang. Gagi, nakikita nila yung natin. Yung changes natin every vlog. Ayan, at least nakikita nyo kung paano kami mag-transform. Oo. Hindi siya yung biglaan. Hindi, tsaka feeling ko ito yung well-documented na weekly meron talaga. Tsaka nakikita nila, hindi naman ganito yung itsura nito last time. Balikan nyo yung first vlog namin ni Pring. Para makita nyo yung itsura ko. Si Pring parang same no? Hindi, si Pring kasi laging puyat to. Hindi, tsaka yun lang din naman yung yung goal, magmukhang model type, di ba? Lifestyle lang. Oo, lifestyle lang. Kasi kung sinabi naman ni Vic na, di bro, gusto ko na lumaki. Magpalaki. Iba na itsura ngayon yan, guys. Iba na. Kaya nga dyan sinasabi ko Kuya Mads yung ibubunggo nyo rin sa lifestyle nyo. Tsaka dun sa kaya nyong i-sustain. Kayang sustain. Si Pring kasi nasusustain niya eh. Hindi naman siya pa-decline eh. Kumbaga kailangan niya kasi ma-maintain lang na low body fat yung size niya. Kasi pag nag-oversize siya ng DJ, nakakatakot na siya tignan. Di ba? Hindi na siya yung nagpapasarap tignan na. Iksama sa! So kanya-kanyang rin, kung ano talaga yung goal nyo, dapat yung progress ninyo papunta doon. Kasi kung halimbawa, goal mo is maging model, puta tapos biglang nag-gain ka kagad ng mga 15 pounds, di ba? Parang hindi siya yung nagiging ideal na baka ikaw rin, tama rin ka rin kasi di mo nakukuha yung yung Masyado siyang consuming sa'yo eh. Oo, yung goal mo, di ba? Pero ibang-iba na yung off-season mo talaga, bro, no? Hindi ka tulad dati. Naalala ko pa kasi pagka-check niyo yung mga videos namin dati doon sa sa vlog ng yun doon sa Kasayan, yung pumunta kayo ng dati, di ba? Talagang Bilog. basa talaga, di ba? Bilog. So ibang-iba yung off-season. Yun nga yung Hindi, naka rin kasi ako nun. Pang water na gear. Oo. Naka-droll ako nun eh. Di ba? So iba rin yung kumbaga, yung time kasi na yun, talaga more of size yung habol. Size, Diba? Tapos yun yung time na nasusuka ako pang third meal pa lang. Ba't mataas yung food? Oo. Force feed. Kaya nga meron na rin nga yung mga di ba, bro? Yung mga liquid carbs, di ba? Oo, Yung mga kaya nauso yung mga yan kasi hindi mo na ma-hit eh, kasi nga hirap ka nang ipasok eh. Imagine- Kaya nauso rin yung whey kasi dahil dyan. Imagine mo, kunyari 500 grams of rice per meal ka. So ilang carbs yun. Ngayon, may mga drinks na nalabas na gano'n na pwede mo nang i-consume. Na isabay mo sa mga meals para hindi ka na kumain ng 500 na 450 Para to inumin 500. na lang. Inumin mo na lang. Ang maganda pa doon, pwede mo siya i-take
intra. Oo. Di ba? Tapos ang masama kasi dun sa ganong approach dati, kapag ka na-miss ka ng isang meals, magpapatong yan. Mas lalo ka mahirapan kainin. So imagine mo, 500 ka per meal, no? Na-miss mo yung isa. Oo. So pagsasabay mo, 1,000 na isang kilo. Oo. Isang kilong kanin. Kailangan isang mo ubusin. upuan. Oo. Lalo kaya nakikita nyo kami, late na kami matulog, 2 a.m., 3 a.m. So imagine mo, yung last meal, yun, doon napatungan ng isang meal. O yun, putang hirap nun, guys. Kaya yun yung sinasabi namin sa bodybuilding na extreme talaga siya lahat. Extreme dieting, extreme bulking. Tapos ngayon kasi nangyayari dumadali. Oo. Kasi nagkakaroon na ng data eh. Nagkakaroon na ng sense bakit hindi naman kailangan ng ganito, bakit kailangan ganito. So yung mga approach nag-iiba Oo. talaga. So yung data, ibubunggo din natin dun sa experience para at least mabalanse nyo. Tapos, kayo mismo, kung nagtuturo kayo, i-trial and error nyo sa katawan nyo para at least alam nyo yung mga possible scenario. Na nasasayang daw yung pagkain pagka sinasabay mo. Paano nasasayang pag sinasabay? Nangyari yan, yung dalawang meal, sinasabay mo na, hinahabol. Actually, hindi sasayang. Yung absorption rate lang. Tsaka yung gut health mo na-fuck up kasi kapag ka-overloaded. Oo. Sobrang taas ng food. Bloated, kaya Oo. nangyayari, bumabagal yung digestion. Eh ngayon, ang mahirap nun, kunyari, pinagsabay mo na yung dalawang meals, hindi ka pa nakakapag-workout, so kailangan mo pa mag-workout. Ang hirap mag-workout nun, sobrang Ng bloated. bloated, di ba? Kaya na kumakain ako 4-5 calorie isang araw. Oo. Yun yung nag-205 ako, pero bilog na bilog ako. O, ganyan din yung sa akin, bro, di ba, nung kay Ken, nung umpisa namin, ay, actually, yung pangalawang laro, yun yung pinakamabigat kasi nag-235 ako. Puta, minsan, pag gusto ko na lang habulin yung rice, minsan lalabas kami ng misis ko, kakain kami sa labas. Puta, samgyup yun. Only rice. Tanginang niya. Samgyup. 550 na kanin sa isang upuan. Puta. Pero sobrang hindi na talaga ako komportable nun kasi konting lakad lang, hingal ka na. Ang bigat na minsan sumasakit tuhod mo, tsaka yung ankle mo dito sumasakit. Tapos ano kasi, yung drastic yung gaining ng weight mo. Oo, ang bilis. So, hindi talaga makakasabay yung katawan mo dun. Tapos hindi ka pa nagka-cardio. Wala. Tsaka yung pag-tight ng muscle, kumbaga, grabe din yung na-experience ko na tightness ng muscle na tipong kahit magpa-release ako, nahihirapan na rin yung nag-release sa akin. Puta, parang kalabaw. Diba? So, sayang. I mean, siguro, doon pumapasok yung magandang off-season talaga na hindi ka nagpapabaya para konti na lang yung gagawin. I mean, may trabaho pa rin, pero hindi na sobrang ganun kataas yung loading Tsaka ng ang food. pinaka-ano niyan, Kuya Mads, is yung pagiging functional mo. Eh. Oo. Hindi nawawala. Hindi ka nagiging tamad. Oo. Di ba? Hindi kayong Oh, parang grabe antok, sluggish. grabe antok mo nun. Ganun Kasi karaming nga, pagkain. fuck up yung insulin mo eh. sobra. Dahil sa sobrang taas ng carbs, tsaka patong-patong. Tapos yun nga, ini-imagine ko, paano pa kaya yung tulog mo, yung hilik mo, di ba? Oo, yun yung naririnig sa akin ni Mau before. Pagkataas yung Ginigising food. ako, babe. Akala nila, ano nangyari Ginagano niya, sa'yo? babe. Ang lakas ng ilik mo. Parang kang inaatake. Eh mga bro, kapag ka nag-wing to, ibig sabihin, overcompensated yung traps. So dapat pa-flat to. Paano lang to? Pa-upward lang. Yung scap. Paikot. Pataas. Okay lang, napump naman eh. Bubukol na rin yung rear delts ni Vic eh. Wala, ball na bukol. Oh. Dati puta, na nag-start kami ni Vic, wala yan. Oh, Buti hindi mo ginagawa bro yung di ba tumutugtog ka na. Tapos autoplay muna. Tapos push up ka ng 15 bago ako mag-ubad. Hindi, actually, napapansin mo, pagka yung bago ako mag-ubad, pinapakiramdaman ko to. Gumaganito muna ako. Pag ramdam ko na medyo tight yung likod ko, ay puta ko ba? ibig sabihin na papump ka. Oo, kasi piniplex niya na. Hindi, kasi kung baga, di ba, parang mga isang oras ako nagtatatalon. Oo. So pag mga isang oras na, puta ramdam ko na to. Kasi yung blood flow nag-i-increase na. Yung traps ko medyo, sabi ko, okay, game, ubad na. Pag hinawa ko, tapos wala pa. Wala pa. Maya-maya ako. Oh, maya. Galing ko. So yun guys, last exercise namin, shoulder press. So para siyang push session talaga today. So may chest tsaka may shoulders. Kumbaga bahagya lang naman yung sa shoulders. Pero para lang ma-maximize lang din natin yung Baka magtaka sila hindi tayo nag-arms nagka-tricep. Hindi namin nagka-tricep, nag-arms kasi nga dominant na yung Dominant namin na. arms. So, sa push, tinatanggalan namin. sa push, di ba? Oo.
So wala na kaming tricep. Ako naman, bihirang-bihira, siguro once a month para lang ma-feel ko lang yung arms ko. Tsaka yung strength di masyadong hindi mawala. maiwan. Pero dapat doon kayo sa side na hindi siya napapatig. Oo. Yung So kumbaga walang failure, parang pump lang. Pump lang siya talaga. Para lang, alam mo, ma-feel mo ulit yung tricep mo na working, ganun. Para pagka nag-heavy ka ulit, hindi masyadong hirap na hirap yung supporting muscle. Tsaka na-experience ko yan nung parang tinotally off ko yung arms, hindi ko na pinapump. Nagta-tight na yung forearm ko, nagkakaroon ng parang ipit, sumasakit yung elbow joint. So kailangan meron pa rin movement dyan. So yun guys, sana marami na naman kayong natutunan sa episode natin ngayon na pinakamagatang. Hindi, joke lang. Sana marami kayong natutunan matutunan sa mga episode natin. So kasi like lagi pagkasama mo si Ben, syempre yung technical coach siya, kaya very precise yung mga tinuturo niya sa atin. So yun, makakuha kayo ng mga tips na pwede ninyong i-apply sa mga fitness goal ninyo para mas maging optimal yung training. Yun naman yung goal di ba? Maturuan natin sila maging optimal yung training para hindi na kayo nanguhula-hula, di ba? Yun lang. So stay consistent. Log out.